lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hulyo 2026. At ika-28 sa buwan ng Muharram 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Noronisa Mamital Kusin at sa aming mga media teknisyana Sir Arturo Dumaran at Sir Pelayo Dudong Umawan sa pangunguna ni Sir Joseph Dasilio. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin, Caroline Abbas. At ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Sir Abidin E. Ali. At hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hadapil lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslim N.G. Sema. At hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema at ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Moinged. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Base sa inilabas ng Pag-asa, ang localized thunderstorm ang nakakaapekto sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at posibleng pagkulog at pagkidlata. Posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlata. Sumikat si Haring Araw alas 5:34 ng umaga at lulubog alas 6:04 ng hapon. Ang ating temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa 32 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahalaan ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta
ni BARM Chief Minister Abdurrauf Imakaku. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa morong. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At dakuan natin ang ating mga balita. Formal na tinungo ni Mayor Bruce Matabalaw ang nasa kote ng suspek sa pamarila sa Jerusalem Street kung saan nasawi ang isang tricycle driver at nasugatan ng isang pulis at minor de edad. Ang suspek ay nahuli sa border checkpoint sa Biniruan habang nagtatangkang tumakas patungong Sultan Kudarat. Pinasalamatan ng alkalde ang Cotabato City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Jivin Bungkayaw at ang Philippine Marines sa mabilis na operasyon. Ayon pa sa alkalde, bagamat ikatlong insidente na ito, nananatiling hiwalay na kaso ang mga ito at kontrolado pa rin ang seguridad. Nanawagan siya sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at sa halip ay makipagtulungan sa otoridad para sa kapayapaan. Labing 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Formal lang binuksan kahapon araw ng Lunes ika-13 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan ang bagong barangay hall ng barangay poblasyon ng Mother dito sa lungsod sa pamagitan ng isang inaugurasyon at ribbon cutting ceremony. Pinangunahan ang nasabing programa ni Barangay Chairman Honorable Nasser E. Osman Jr. kasama ang mga membro ng sangguniang barangay at mga residente ng nasabing lugar. Dinaluhan din ito ni MP Atty. Omar Yasser Sesema, MILG BARM Minister Jordan S. Bayam at Cotabato City Vice Mayor Sultana Johay Ramadag. Bukod pa sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ang pagtatayo ng bagong pasilidad ay naging posible sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund ni MP Atty. Omar Yasser Sesema sa pakikipagtulungan ng kagawaran ng interlocal na pamahalaan at lokal na pamahala ng BARM or MILG BARM. Inaasahang magsisilbi itong mas maayos at sintrong pook ng pagbibigay ng serbisyo para sa lahat ng nasasakupan ng barangay poblasyon ng Mother. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang bawat ngiti at pag-asa ng bawat isa ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ito ang binibigyang diin ni Deputy Speaker MP Romeo Quezema sa naging panayam sa ginanapan na pamamahagi ng STEPEN para sa mga manggagawa sa ilalim ng Community Emergency Employment Program na isinagawa sa may barangay Kakara, Poblasyon 8, Cotabato City kahapon. Anya nakakagaana ng damdamin at nakakawala ng pagod kapag nakapagpapaabot ng tulong sa komunidad. Dahil sa ganitong paraan ay mas manaunawa nila ang tunay na kalagayan at pangangailangan ng mga mamamayan. Pinalalahanan din niya ang mga benepisyaryo na gamitin ng gusto at makabuluhan ang tulong ng pinagkalooban ng national government at ng pamahalaang Bangsamoro. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6,
junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko aran ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito.
O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, 4 na barangay sa bayan ng Calanuga sa Salana del Sur ang isinailalim na sa state of calamity, sanhin ng flash flood at landslides. Sa matinding pinsalang tinamo sa kasagsagan ng bagyong Inday at southwest monsoon or habagat ayon pa sa ulat kahapon. Sa report na tinanggap ng Office of Civil Defense or OCD, ang sangguniang bayan ng Calanugas ay nagpasa ng resolusyon na nagdideklara sa state of calamity sa mga apektadong mga barangay ng Nyer-Nyer, Mimbalawag, Inuma at Piksan dahil sa matinding pinsala sa tinamo sa malalakas na pag-ulan na nagdulot ng landslide at flash flood noong ika-10 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tumanggap ng relief assistance ang mahigit 900 pamilya sa Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City na naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Inday. Pinangunahan ni Congresswoman Baydin Paul Mastura kasama si Barangay Chairman Alan Arumpak ang pamahagi ng ayuda sa residenteng apektado ng kalamidad. Bukod sa Cotabato City, nagsagawa rin ng pamahagi ng relief assistance si Congresswoman Mastura sa mga bayan ng Dato Udinsinsuat, Sultan Kudarat, Sultan Mastura at Northern Kabuntalan upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Dalawamputpitong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, sinimulan na ng Bangsamoro Parliament kahapon ang interpellation sa panukalang batas na naglalayong gawing institutional ang mga aktibidad ng daawa sa BERMM. Ayon pa kay Parliament Speaker Muhammad Yaqub, hindi layunin ang panukala na sinantabi ang ibang relihiyon kundi palawakin ang pag-unawa sa daawa bilang paraan ng pagtataguyod ng mabuting asal, mapayapang pamumuhay at paggalang sa isa't isa. Samantala, umusad sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas para sa
pangangalaga at napapanatiling pamamahala ng mga kagubatan sa Bangsamoro. Sa unang pagbasa naman ay inihain ang panukalang magtatag ng revolving fund para sa Hajj operation ng mga kwalipikadong Bangsamoro pilgrims. Nagbigay pugay rin ang parlamento kay Member of Parliament Harun Abbas na pumanaw noong ika-28 sa buwan ng Hunyo bilang pagkilala sa kanyang matagal na paglilingkod sa kapayapaan, mabuting pamamahala at kapakanan ng sambayanang Bangsamoro. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita, nagsagawa ng relief goods distribution ang provincial government of Maguindanao del Sur para sa mga pamilya nga naapektuhan ng matinding pagbaha sa ilang sitio sa barangay Cuyas, South Copi noong kahapon. Kabilang sa mga nabigyan ng food bags ang mga residente ng sitio Gila-Gila, sitio Ilag at sitio Kukob na kabilang sa mga lugar na nakaranas ng matinding epekto ng pagbaha. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng relief operation na makapaghatid ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya at matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan habang patuloy silang bumabangon mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-29 sa buwan ng Muharram 1448 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Nurunisa Mamital Kusin at sa aming mga media teknisyana Sir Arturo Dumaran at Sir Pelayo Dudong Humawan sa pangunguna ni Sir Joseph Dasilio. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abbas. Manatiling nakatutok sa 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Magandang araw mga magulang at kabataan!
Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos?